A blessed morning, a blessed church. Purihin po ang Panginoon sa isang panibagong linggo na tayo ay muling makakapanambahan online. Excited na po ba kayo? Amen. So, pakikuha po muna ang ating mga Bible at buksan po natin ito sa Psalm 57. Sabay-sabay po nating basahin yung nasa verses 9 to 11. Meron din po tayong copy sa ating mga screen. So, ito po ay sinulat ni David nung time po na siya ay tumakas kay King Saul dun po sa kuweba. Kung gusto niyo pong basahin yung buong account, matatagpuan po ito sa 1 Samuel 24. Okay? Psalm 57 verse 9 to 11. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Amen. Nawa po ay yung ating desire ng ating pong mga puso ay katulad na itong kay David. Nasa kabila po ng kung ano po yung sitwasyon na meron siya nung time na yon, ay pinili niya na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon, na ihayag ang kadakilaan ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Amen. So umaga pong ito, as we come to worship our Lord, let's aim na talagang ma-please po natin ang ating Panginoon. Let us exalt and glorify His name sa ating pananambahan. At talagang umawit po tayo ng may pasasalamat. Dahil talaga pong ang pag-ibig ng ating Panginoon ay tunay at tapat kailanpaman. Ilang beses po yung binanggit sa Psalm 136, that the steadfast love of our Lord endures forever. Amen. So simulan na po natin. Umawit po tayo ng buong puso sa ating Panginoon at purihin po natin siya because He is worthy. Amen. Give thanks. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise with a mighty hand. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise. Come on, church, sing praise. Sing praise. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever
Minsan pa, sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, yes, you are, O Lord. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Forever. Amen. Let's give our God a mighty clap offering. Let us continue to declare how great, how strong, and how awesome is our God, and the never-failing love of our Lord Jesus. As we sing this song, undenied, undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus. Minsan pa, undenied, undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power could stand in the way of your love. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Strength, unrivaled, unashamed, unbridled, all in all, invincible, God, your love can never fade. For you took the cross when all hope had been lost, and no power could stand in the way of your love. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Your love, higher than the heavens, stronger than the gales and seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. How great, how strong, how awesome is our God. I stand
of the never failing love of Jesus. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus. Yes, Lord. Your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus. How great, yes Lord, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus. Amen, Lord. Truly, Lord, you are amazing, God. Thank you, Lord, for your unchanging, steadfast love, O God. Thank you, Lord, for that amazing love, Panginoon, that never fails no matter what, O God. Thank you, Jesus, for dying for us. Truly, you are our Redeemer, our Lord and our Savior, the King of Kings, the Lord of Lords. Father God, you know, Lord, ang kalagayan po ng bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak. You see our heart, Panginoon, our mind, O God, every desire that we have, O God. Please, O God, help us, Panginoon, to live a life that pleases you, Panginoon. To love you, Lord, and serve you, Panginoon, with all our heart and soul. To obey you, Panginoon, and submit to your will, O God. Lord, help us, Panginoon, to fully trust you, O God. Ano man, Lord, ang aming pinagdadaanan at pagdadaanan pa, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na laging sa iyo ay magtiwala at manangan, O God. Laging ipaalala sa amin, Lord, ang iyong mga pangako, O God, na tunay ngang tapat at hindi nagbabago, Panginoon. Na tunay, Lord, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Lord. That you are always with us, O God. Maraming salamat, Panginoon. We love you, Lord, and we need you, Panginoon. Thank you, Lord, for the steadfast love, Lord, that never ceases, Panginoon. Sa iyong kahabagan, Panginoon, na tunay nga, Lord, na walang kaparis, Lord, at walang hanggan, O God. Tulungan mo kami, Lord, each day, Lord. Guide us, O God. Lead us, O Lord. Correct us, Panginoon. Rebuke us, Lord. And discipline us, Panginoon. For your glory alone, O God. Thank you, Father God. We need you, Lord. And we need your grace every day of our lives, Panginoon. Thank you for this day, Lord. And we pray, Panginoon, talagang marinig namin clearly yung mensahe mo para sa araw na ito, Lord. Ihahayag, Panginoon, ang aming pastor, O God. We lift you up, Lord, everything. We trust you, Lord. We exalt you and glorify your name.
Kayo po lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Lord, because you are worthy, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God. Good morning po mga brothers and sisters. Kamusta na po kayo? So, kung matandaan ko po, no, if I can recall it correctly, it's been 11 months since nagdiwang po tayo ng banal na hapunan ng live. Diba po? So, purihin po natin ang Panginoon. Dahil sa unang pagkakataon po, after how many months tayo pumuli ay andito, at live po nating ipagdiriwang ang banal na hapunan natin. So, nakakamiss po, no, na ang personal ko pong bagay na nami-miss ay kapag may mga elders or kapag yung ating mga deacons, mga workers po ay talagang personal na nagsiserve ng ating mga elemento. Pero wag po tayong mag-alala. By the grace of God, alam ko po na unti-unti po at malapit na po siya muling dumating. At tayo pong lahat ay naglulong na magkaroon po tayo ng mga personal na talagang pag-worship at pagdaraos ng mga activities na to together. So sa umagang ito, nawa po handa na ang ating mga elemento, ang ating pong tinapay at ang ating pong inumin. At hinihiling ko po mga brothers and sisters na kahit po sana paulit-ulit yung naririnig itong mga paglilinaw na ito, nawa po talagang patuloy po natin itong namnamin dahil po ito ay napaka-importante para malaman po natin yung kahalagahan at maitama po natin yung ating pong mga motibo sa pagdiriwang po ng banal na hapunan. So, atin na pong simulan. Ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Isasagawa natin ito bilang pagunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus, bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat na isagawa ito ng may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Tandaan po natin yon. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhin ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dali sa inyong dugo na nagpatibay ng kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ang sabi po sa unang Korinto 11:29, ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya, isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inanyayahan ko po kayo ngayon na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang iginawad para sa atin. At kung ikaw naman ay nanonood sa unang pagkakataon, inanyayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. At kung ikaw naman ay hindi pa handa na sumunod kay Jesus at talikuran ang iyong mga kasalanan, hinihiling ko na ipagpaliban mo muna ang pagsalo sa banal na hapunan na ito at pag-take ng mga elementong ito. So, mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng personal na panalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many
sons to glory. Mga kapatid, atin pong kunin ang tinapay. Atin po itong ipanalangin. Aming Amang nasa langit, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, at sa oras, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin upang ipagdiwang namin, Panginoon, itong banal na hapunan. Inaalala ka po namin, Panginoon, at sa oras na ito, hawak ko po ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil dito, Lord, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri at salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po, sa unang Korinto 11:23 hanggang 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po lang tanggapin ang tinapay. Ating pong kunin ang inumin at ating pong itong ipanalangin. Muli, Ama, hawak po namin, Panginoon, ang inumin na sumisimbolo sa iyong dugo. Maraming salamat, Panginoon, nang dahil dito kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, Panginoon, inaalala ka po namin. Sa iyo po ang lahat ng papasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang sabi po sa unang Korinto 11:25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po lang tanggapin ng inumin. At bilang pagtatapos po, sabi sa unang Korinto 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po natin ang Diyos. Magandang umaga po, Blessed Church. At sa pagkakataong ito, kunin niyo na po yung inyong mga Bibles. Sa pagkuha po ninyo ng mga Bibles, I would advise you na i-prepare niyo rin po yung inyong mga ballpen o kaya yung separate notebook o kaya mga marker para po mamarkahan po ninyo ang inyong mga Biblia. Okay? Maganda po ang ating pag-uusapan at ito po ay mula sa Matthew chapter 7 verses 13 to 20. Matthew chapter 7 verses 13 to 20. Yan. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Ready na po kayo? At this point, sa Tagalog version po muna tayo. Matthew 7:13 to 20. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno
subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa sa kanyang salita at sama-sama po tayong manalangin at dumulog sa kanya at humingi ng gabay. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ikaw ay awitan. Salamat, Lord, sa pagkakataon, Lord, na alalahanin kung gaano kaigting ang iyong pagmamahal sa amin, Lord, sa pamamagitan ng aming Lord's Supper commemoration, Lord. We thank you, Lord God, for reminding us once again kung gaano kami iniibig at kung gaano kalalim ang kapatawaran, Panginoon, na aming natanggap mula sa iyo, Lord. At kinikilala namin, Lord, na ang lahat ng aming gagawin, ay hindi kayang ipangtapat sa sakripisyo at pagmamahal, Panginoon, na iginawad mo po sa amin. Pero sa kabila nito, Panginoon, Lord, hiling namin na sa iyong habag, sa iyong pagmamahal sa amin, tanggapin niyo po ang aming alay na papurit, pagsamba at pasasalamat. At Lord, sa pagkakataong ito, sakupin niyo po ang aming puso't isipan at ilagak, Panginoon, sa amin, Lord, ang mga bagay na nais mong matutunan namin at sa pamamagitan, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord, maramdaman namin, maranasan namin na ikaw mismo ang siyang nagsasalita. Lord, we want to be faithful and we want to be obedient to you. And at the same time, Lord God, we acknowledge that we cannot unless your Holy Spirit infills us. Kaya yun po ang hiling namin ngayong pagkakataong ito, Lord. Fill us with your Spirit. Don't just dwell in us, Lord God, but fill us with your presence. At tanggalin, Panginoon, Lord, lahat ng nakahambalang, lahat ng nakaharang, Lord, sa aming buhay, na maaaring makagambala, Lord, sa aming pangunawa patungkol sa iyo. Sa aming pakikinig, Lord God, malugod ka. Kami po'y animoy mga batang nakasalampak sa iyong paa, Panginoon, at handang tanggapin lahat ng iyong instructions at lahat ng iyong turo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Mga kapatid, napeke na ba kayo? Have you ever become a victim of fake sellers or fake items? Nabiktima na po ba kayo ng mga ganyang klaseng bagay? Okay, naalala ko pa po nung ako'y bata pa, it was a New Year celebration doon sa Bulacan. At yung aking bayaw po ay bumili ng mga firecrackers at marami doon ay yung tinatawag nating fountain. Hindi po ba yun ang pinakagustong-gusto nating makita? Yung talagang magagandang ilaw na nagmumula doon sa firecracker na yon. Ang dami niya pong binili. Kaya lang, excited na kaming na ma-witness kung gaano kaganda yung mga ilaw na yon. But then, nung mga pagkakataon na sinindihan niya na ito, wala isa man doon sa kanyang binili ang sumindi. And then, when he inspected, lumalabas po yung nasa loob ng fountain pala ay puro buhangin. So, napeke yung aking mahal na bayaw. No? Hindi ko na maalala kung bumili pa siya ng mga sumunod na New Year. Pero he learned a big lesson doon sa pagkakataong iyon. Meron pong isang kabataan ang umorder online ng isang Incredible Hulk action figure. Kaya lang po, nadismaya siya sa kanyang natanggap. Hindi lang nadismaya, kundi nalito. Ito po yung kanyang natanggap online. Yan. Talaga naman po nakakalito, hindi po ba? Si Incredible Hulk po ba yan o si Shrek? Hindi po ba? At saka ang alam ko si Incredible Hulk, miyembro siya ng Avengers, The Avengers. Pero itong nakarating sa kanya ay miyembro ng Revengers. Okay? So napeke si Kuya. And another thing po, meron isang netizen naman who reported on a Cavite City Facebook page. Hindi ko alam kung nagpapatawa lang siya o totoong nangyari sa kanyang buhay, but he reported receiving a fake 5 peso bill.
Ito po yung kanyang natanggap. Sa pagkakaalam ko po, hindi talaga yan si Emilio Aguinaldo. Na? Kilala niyo po ba ang nasa coin na yan? Hindi po ba? Napeke si kuya no? Oh, ha? Napeke Parang kilala niyo na kung sino. Ano po? Kaya lang mga kapatid, not everything is as funny as the first two that I mentioned, no? Itong hawk action figure at itong 5 peso bill. Maraming kababayan natin ang napeke and the result was heartbreaking. Kamakailan lang po, last year, October last year, meron pong mga magulang na talagang sacrificially nag-ipon. Tiniis ang mga sarili na hindi bumili ng kahit anong bagay para lang makaipon ng 22,000 pesos pambili ng laptop ng kanilang anak. Kasi alam naman po natin, under the new normal, napakahalaga po ngayon ng mga devices, ng mga gadgets. So, walang magamit yung kanilang anak, so they decided to really save money sacrificially until they already have the money to purchase a brand new laptop. Umorder po sila online. Kaya lang, walang cash on delivery option. Kaya lang, dahil para sa kanila mura yung item, ginaw pa rin nila yung item, no? And sa kanilang pagkadismaya, ang natanggap po nila sa halip na brand new laptop ay 3 kasing lalaki ng kamao ng mga bato. So yung kanilang 22,000 ay para silang bumili ng bato, no? Laptop na naging bato pa. And this is heartbreaking, by the way. And some are even more heartbreaking than these, mga kapatid. Okay? I'm talking about those young people who lost their innocence to a serial sexual abuser who camouflaged himself to be a trustworthy man of God. You've heard people being victimized by religious leaders who they thought are trustworthy, but actually ravenous wolves. Another heartbreaking scenario that we have now are churches who were led away from the apostolic teachings by eloquent and charismatic false teachers. And another thing, people who prioritizes the material and temporal over the spiritual and eternal because of the teachings that sounds good to the ear but destructive to the soul. So yan po ang kinasapitan ng ating modern day church. Sa kapanahonang ito, naglipa na ang mga counterfeits. Naglipa na ang mga peking Kristiyano, naglipa na ang mga peking Christian ministry, at peking mga ngaral. And mga kapatid, in a world surrounded by counterfeits, learning how to judge is a necessity. And the only way to avoid being victimized is to judge righteously as the Bible commands. Yes, a blessed church. Opo, narinig niyo po ako ng malinaw. Inuutos po ng Diyos sa atin sa kanyang salita na tayo ay humatol. We are commanded by God to judge. But we are not to judge hypocritically or without basis, but righteously. John 7:24, ito po ang sabi, do not judge by appearances, but judge with right judgment, coming from the mouth of Jesus himself. Sa 2 Corinthians 2:15, Paul said, the spiritual man judges all things. Ephesians 5:10, sabi ni Paul, and try to discern what is pleasing to the Lord. And the following verse after that, ang sabi, take no part
in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. So kung hindi natin alam, if we are not able to judge the unfruitful works of darkness, there's no way we can expose them, mga kapatid. And 1 Corinthians 6:2, ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinth, don't you realize that someday we believers will judge the world? And since you are going to judge the world, can't you decide even these little things among yourselves? Ano po ang context nito? Yung mga Kristiyano po sa Corinth, nakakarating po sa secular court para magdemandahan. At ang sabi ni Pablo, alam niyo ba, na darating ang pagkakataon that you will judge the world as Christians? Tapos yung mga ganyang argumento, yung ganyang mga pagtatalo-talo, hindi nyo ma-judge within the church. So the church, especially leaders, are called to judge righteously. Kapag meron mga conflict na ganyan, para hindi na tayo nagpapa-judge sa isang secular court bilang magkakapatid na Kristiyano. So naintindihan po natin? So ang point ni Pablo, you will be judging the world, but those small matters you cannot judge. So Paul urges the Corinthian church to judge righteously. Proverbs 31:9, ang sabi, open your mouth, judge righteously, and defend the cause of the poor and needy. Luke chapter 12, verse 57, sabi ni Jesus, and why do you not judge for yourselves what is right? Zechariah 8, verse 16, speak to one another, render true and sound judgments in your gates. Prepare niyo po yun yung mga ballpen at papel kasi hindi ko po ito nailagay sa slides, nakaligtaan ko pong isama. Ang salitang judge po ay galing sa isa Greek word na krino. Krino. K-R-I-N-O. Ang ibig pong sabihin ng judge is to distinguish. Okay? To separate. Or to determine. So, bawat isang tao, hindi makakaligtas sa aspetong ito. Kapag ikaw ay namili ng sasamahang kaibigan, you are already judging. Okay? You are already distinguishing them from being bad or good friends. Sa pagpili ng partner, you are already judging. Sa pagpili ng trabaho, you are already judging. Kaya po, napaka-ironic at napaka-strange isipin na nagre-rely lang ang maraming tao doon sa Bible verse, sa Matthew 7 verse 1 particularly, na sinasabing, do not judge, lest you be judged. Okay? So bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko pong daanan muna yan para ma-clarify sa inyo ng mabilis at malinaw kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ patungkol sa Matthew 7:1. Ito pong Matthew 7:1, do not judge or you will be judged. Ito po ang paborito ng mga unrepentant sinners. Yung mga taong ayaw magpatuwid, yung mga taong ayaw pinapakialaman ng kanilang maling gawi, ito po ang kanilang life verse. Do not judge or you will be judged. Now let's look at it. Ang ginagawa po kasi natin at ng mga taong ito, tumitigil sa Matthew 7 verse 1 na para bang yun lang ang sinabi ni Jesus. Actually po ang verse 1 ay nakapaloob doon sa mas malawakang mensahe na gustong ituro ni Jesus. Now let's move on. Tingnan po natin yung verses 3 to 5. Nabanggit po doon yung beam in your eye. Ang sinasabi ni Jesus Christ, ikaw tingin ka ng tingin doon sa dumi ng kapatid mo. Pero ikaw mismo, merong nakaharang na malaking kahoy doon sa iyong mata. Okay? So, yung beam in your eye. Siguro si Kuya Marvin no, na mahusay sa pagkakarpintero, na pagko-construct ng bahay. I'm sure naintindihan niya kung ano ibig sabihin ng beam. Yan yata yung malalaking braces o mga poste, no? Ewan ko, baka magkamali pa ako. Si Kuya Marvin na lang tanungin natin. But anyway, nakakatawa si Jesus Christ, di ba? Exaggerated, no? Hyperbole ang tawag dito, no? Parang
nakita mo may dumi yung yung kapatid mo, pero ikaw pala ang laki-laki pala ng kahoy nakaharang sa iyong mata. Ayaw mong tanggalin. So ano sinasabi ni Jesus Christ doon sa verses 3 to 5? Ang sinasabi niya po, bago ka mag-judge, i-judge mo muna ang iyong sarili. Okay? You examine yourself first of all. How do you do that? You ask yourself the question, am I doing the same thing? Ginagawa ko rin ba itong gusto kong ituwid sa Kanya? Naintindihan po natin? So hindi natin pwedeng sabihin, tayo mga magulang, no, many times we fall into this confusion, di po ba? Naranasan niyo na po ba na paluin ang inyong anak dahil nanakit siya ng kanyang kapatid? Di ba? Di ba sabi ko sa iyo, huwag kang mananakit? I don't know how we deal with that, no? Pero minsan, tayo mga magulang, we ended up doing that, no? And kapag hindi natin naipaliwanag ng maayos sa ating mga anak, no, malilito talaga sila. Si tatay, ayaw daw manakit, pero sakit ng palo, di ba? O di kaya naman po, no? Sabihin natin sa ating mga anak na, naka, wag ka magsisinungaling. Galit ang Diyos sa sinungaling. Tapos bigla may kumatok sa pinto, anak, sabihin mo, wala ako. Di ba? So the point that Jesus is telling us here is that you do not judge the sins that you're also committing. Okay? So kung ikaw din mismo gumagawa din ng bagay na yon, bakit mo siya hatulan? Wala kang karapatan. Okay? Unless and until you judge yourself first. Until you correct yourself first. Okay? And determine what you're doing and decide action plans about what you're doing. You cannot judge. You shall not judge. Because the same measure will be granted to you. Naintindihan po natin? So sa verses 3 to 5, yan po ang context. Ang sinasabi ni Jesus Christ sa atin, never judge hypocritically. Huwag ipokrito. Okay? Hahatulan mo yung kapatid, ikaw nga, ginagawa mo rin yun, parehas lang kayo. Di po ba? Bakit mo siya hahatulan? Ayaw mo ng competition? Di ba? Ganun ba? So, never judge hypocritically. That's the context of Matthew 7:1. So, tandaan natin kapatid hindi sinabi ni Jesus Christ na hindi tayo inuutusan na huwag mag-judge. In fact, we are commanded to judge. But first of all, judge yourself before you judge others. Okay? And then let's move on to verse 6. Ang sabi sa verse 6, mga kapatid, which is very ironic, kung ang ating pangahawakan lang ay verse 1. Ang sabi sa verse 6, do not give dogs what is holy. Do not throw your pearls before swine. Ngayon ang tanong, mga kapatid, sino ang tinutukoy ni Jesus doon sa dogs? Sino yung swine? Sino yung dogs? And for you and I to find out, what do? We judge. Okay? We ought to judge who the dogs are that Christ is pertaining to. We ought to judge who the swines are that Jesus is pertaining to. Naintindihan po natin, mga kapatid, kapag wala tayong kakayahan to identify the dogs and the swine that Christ points to in this verse, we will end up doing what Christ forbid us to do. Anong sabi niya? Anong command niya? Do not give. Do not give to dogs what is holy. Do not throw your pearls before swine. So in essence, in context, sinasabi sa atin ni Jesus Christ dito, naku, wag mong ipagpilitan ang iyong ministry. Wag mo nang ituwid yung mga taong wala namang interest magpatuwid. Kasi kapag binato mo yung pearl na yan sa baboy, tatapak-tapakan lang nila ito. Okay? Yung napakahalagang bagay na yan, yung napakabanal na bagay na yan, ay hindi pa hahalagahan. Ang sabi ni Jesus Christ, do not give. But if you're not able to identify if the person you're talking to, quote and quote, no, from the mouth of Jesus is a dog, okay, in spirit, or a swine spiritually, exhibiting this unchristian character, we will end up disobeying Jesus. We will still give what is holy to the dogs. We will still throw our pearls before swine. Naintindihan po natin? Kasi sasabihin natin kay Jesus, Lord, ano sila love mo sila Tsaka, di ba gusto mo giver?
Gusto mo, nag-share kami. But if we acknowledge that this is a command from Jesus Christ, ang sinasabi sa atin ni Jesus Christ, no? Hindi natin pinipilit yung mga bagay na banal, especially the truth of the gospel, no? As much as we want to, if we are being repeatedly rejected, no? Jesus Christ wants us to move on to another town, no? To another person who would accept and gladly receive what we have. Okay? So anong sinasabi ni Jesus Christ dito sa atin sa verse 6? Never judge without basis. Judge diagnostically or meticulously. Pag sinabing diagnostically, hindi lang po ito medical term. Alam na alam yan ni Dr. Erwin ng mga medical practitioners natin. Okay? Pag sinabing diagnostically, inaalam mo, ina-assess mo yung sitwasyon ng isang tao, and then you determine what the situation is. Okay? Pinag-iisipan, minamatsagan, inoobserbahan before you make a decision. So we do not judge without a basis. We judge diagnostically. So Matthew 7:1, sa kabuuan nito, naging dalawang sermon, patuloy tayo. But I needed to clarify this, mga kapatid, because this is one of the most abused texts in Scripture. Kasi Matthew 7:1, and then binubura na natin yung mga susunod na verses without really the desire, without having the desire to dig into it. Ayaw nating pag-aralan kasi ang gusto lang natin, wag tayong pakialaman. Kaya doon lang tayo sa verse 1. Ayaw nating umusod ng mga verses. But Matthew 7:1 is not about not judging. Hindi ka tinuturuan ni Jesus Christ na mag-judge. In fact, the entire context urges you to judge, but judge truthfully and meticulously. Okay? Judge righteously. At dahil naglipa na po ang mga bulaang propeta sa ating kapaligiran, at hindi lang po mga bulaang propeta, kundi yung mga counterfeit Christians sa daigdig na ito, we must be cautious of deception. Pero we need to apply what Jesus Christ has taught us in these initial verses that we talked about, no? Ang pinaka-ultimate danger ay walang iba po kundi yung tinatawag nating self-deception. Naalala ko po si Dr. Stephen Lawson. Ang sabi niya, ang tagal-tagal niya na sa church, akala niya Christian siya. Okay? Until one day, he realized that he's not really a Christian. Yung palang gospel na kanyang niyayakap ay hindi gospel na talagang biblically rooted. You see, maaaring matagal na tayo sa simbahan and we regard ourselves as Christians. But from time to time, we have to examine, we have to go back to this principle of judging ourselves. Are we only deceiving ourselves? Kasi mga kapatid, yung mga scribes and Pharisees during Jesus' time, they had deceived themselves into believing that they were righteous and others were sinful. Ang akala nitong mga scribes and Pharisees na ito, sila ay matuwid habang yung mga nasa paligid nila ay lahat yon makasalanan, ano? But it turned out, as Jesus would always point out kapag sila'y kinakausap, baligtad pala. Yung kanilang pananampalataya pala ay walang value sa harapan ni Kristo. Ito pala ay self-righteousness and at the same time, self-deception. Okay? It is possible for people to know the right language, believe intellectually the right doctrines, obey the right rules, and still not be saved. Pwedeng marami kang alam sa doktrina. Pwedeng kang sikat na apologist ka pa, mga kapatid. No? At ginagalang, hinahangaan ng maraming tao. Okay? Pero kung hindi nag-illuminate, kung walang banal na espiritu sa buhay mo, no? Kung ang pribado mong buhay ay punong-puno ng paglakad, paglangoy sa kasalanan, you are not saved. You are not a Christian. So, pupunta na po tayo sa ating main text for today. Gumamit po si Jesus ng dalawang larawan para matuto tayong humusga, para matuto tayong humatol, hatulan ng ating mga sarili, at gayon na rin ang mga taong nakapaligid sa atin. Okay, but remember mga kapatid, no, we are not to judge hypocritically and without basis. Tandaan po natin yan. That's an unchristian way to judge. But
judging biblically and judging righteously involves that effort to judge ourselves first of all, and at the same time, judge meticulously or diagnostically. Ibig sabihin, ini-examine ang bawat anggulo. Hindi natin tinitingnan ng isang tao at sinasabi, ay, addict yan. Addict yan, alam ko. Bakit? Kasi nakalubog yung pisngi. Malay mo, dimple yon, di ba? O kaya, ay, addict yan. Bakit? Ay ano dilat na dilat yung mata. Addict nga yan. No? Dahil nakita mo yung appearance, no? Kahit wala ka namang ebidensya, talagang siya ay nag-a-addict. No? Nakita mo lang yung mata. But the point is, paano kung nasobrahan lang pala sa kape? Hindi po ba? We are not to judge that way. But we are to judge truthfully and meticulously. Okay. So ano po yung unang basis natin na tinuro sa atin ni Jesus? Let's go to verses 13 to 14. Judge in the basis of 2 tracks. Judge in the basis of 2 tracks. Okay? Pag sinabing tracks, daan, ways, path. Okay? Or trail. Verse 13. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Okay? So alam natin, ang tinutukoy dito ni Jesus Christ ay walang iba kundi yung ating eternal destiny. We're talking about heaven and hell. We're talking about being with God for all eternity or being in judgment for all eternity for the sins we have committed. Okay? Now, let's talk about the first way, the first track. Okay? The wide way that leads to destruction. Pag sinabing wide, malapad. Okay? Malapad, malawak, broad. Okay? So, ito po, it is the way that many people choose because, yan, napa-Chris Aquino tuloy tayo, no? Number 1, marami po ang dumadaan dito sa malawak o malapad na daang ito dahil, number 1, it is the easy way. Madali ito. Madali itong journey na ito. Why? No suffering, no sacrifice, no submission to God's rule. Okay? Ito yung paglalakbay na hindi mo kailangang maghirap, magdusa, hindi mo kailangang kutsain, hindi mo kailangang kamuhian ng mundo, hindi mo kailangang mag-sacrifice, hindi mo kailangang maglaan ng panahon sa iyong spiritual discipline, no? Hindi mo kailangang mag-devotion, magbasa ng Bible, hindi mo kailangang mag-aral, hindi mo kailangang sumunod sa Diyos. Okay? No suffering, no sacrifice, no submission to God's rule. At dahil malawak ang daan, mga kapatid, okay? Hindi mo kailangang i-give up yung mga gusto mong dalhin. Pwede mong dalhin lahat, all at one time. No? You can bring all your precious appetites and associations. Wala kang kailangang iwan. You can bring them all, mga kapatid. At masaya ito. Masayang paglalakbay ito, kapatid. Why? Kasi marami kang kasama. Okay? And let's go to that second point. The majority of people goes there. The majority of people goes there. Maraming pumupunta doon. Marami ang tumatahak sa daan na iyon dahil marami ang tumatahak sa daan na iyon. Nakuha niyo po? Okay? The majority goes there. Naalala niyo po yung parang naikwento ko rin nung last Sunday. May mga pagkakataon, di ba, yung nauso yung sa Wawawi ba yun? O sa Itbulaga, yung mga contest kung saan merong 4 na letra, tapos may tanong, tapos pagkatapos ibato yung tanong, mamimili ka kung ano yung tamang sagot dun sa 4 na pagpipilian. And then ang tendency kapag hindi mo alam yung sagot dun sa tanong, no, ang titingnan mo, saan kaya mas marami? Di ba? But the fact that everybody does it is no proof. Hindi po yun patunay na ang ginagawa nila o ang kanilang iniisip ay tama. Meron tayong konsepto that majority wins. Meron tayong konsepto na yung majority ay tama. Majority is right. But majority is not always right.
Okay? That falls contrary sa sinasabi ni Jesus sa talatang ito. Ang sinasabi ni Jesus, doon sa malawak na daan, na ang tinatahak ay kapahamakan, maraming tao naroroon. The majority is there. Okay? So majority is not always the right choice. Sometimes it's the contrary. Okay? So it's the broad way, it's the wide way. Pero meron pang isang daan. Okay? Pag-usapan natin, the narrow way. Ito yung makipot na daan, masikip na daan. But it leads to life. Okay? The narrow way that leads to life. Pero ang sabi ni Jesus Christ, only few find it. Only few find it because, ayan, maraming tao nandoon sa kabilang daan. Kasi malawak, komportable, masaya, ang dami nila, may party-party habang naglalakad, di po ba? But then, dito sa makipot na daan, walang luxury to do all that. And only few people find it because, number one, it is lonely. It is lonely. Okay? Sa buhay na ito, bilang isang Kristiyano, you find yourself walking alone without anyone beside you. Sa isang paaralan na lahat ng kaeskwela mo ay nandaraya para lang makakuha ng mataas na grade at ikaw ay isang Kristiyano, it is a lonely state to be in. Why? Because you are standing for what is right alone and nobody else is defending you. Others are just hating you for being right and for standing for what is right. That is a lonely place to be in. That is a lonely road, mga kapatid. Kapag ikaw ay nasa trabaho at yung iyong mga katrabaho ay gustong dayain yung mga dokumento para ikaw ay kumita ng mas malaki, no? Gumawa ng mga pagnanakaw sa kumpanya. At ikaw bilang Kristiyano, titindig ka doon sa alam mong tama. It is a lonely place. Why? Because people will hate you. Wala kang pakisama. No? Wala kang pakisama. And you will be a threat to them. At ang lalabas pa, babaligtarin ka nila. Ikaw pa ang magiging masama sa sitwasyon. It is a lonely path. It is a lonely gate to be in. At hindi lang lonely itong lugar na ito, itong daan na ito, it is also difficult. Okay? Difficult, why? Kasi may mga pagkakataon na hindi ka na makahinga. Kailangan mong lumakad ng pa-side view. You find it hard to breathe many times and the journey is slow. Sometimes you have to wait for the one in front of you para makausad, para makahakbang uli. And then you have to wait again. Okay? Your options are limited. And number 3, it is not only lonely, it is not only difficult, this road, this way, this path is also costly. Why is it costly, mga kapatid? Kasi doon sa Broadway, okay? Doon sa malawak na daan, pwede mong dalhin lahat ng iyong baggage. You can keep all your baggage of sin and worldliness. But the moment you enter the narrow way, kapag ikaw ay nandoon sa makipot na daan, you cannot pass through until you give up your baggages. The path is too narrow that you have to decide what to bring. And sometimes you end up not bringing anything. So lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating mga pinanghahawakan sa buhay, when we are passing that narrow path, you will find that difficulty. Sometimes you will cry because you have to leave your stuff behind. All your worldliness, sometimes your dream, sometimes your wants, your sins, your pleasures. It is lonely, it is difficult, it is costly. Plus the fact na yung mga nandoon sa malawak na daan, pinagtatawanan ka at sinasabing, kita mo yan, ang sikip-sikip doon pa dumaan. They never understand the principle behind Christ's teaching. So how do we make sense of it, of this teaching from Christ? In judging ourselves,
we must ask, did my profession of faith in Christ cost me anything? So let's apply the teaching of Christ, no? First of all, before we judge others. Let us judge ourselves, mga kapatid, right at this very moment. Ito bang Christianity na aking pinangahawakan? Itong relasyon ko kay Kristo, did it cost me anything in my life? Kung ang sagot, kapatid, parang wala naman, parang komportable pa rin naman ako, parang namang walang nawala sa akin, kapatid, you are not a Christian. You are on the broad path, mga kapatid. You are not on the narrow way. Because actually, Christianity will not only make you lose something. It will actually cost you your entire life. The essence of Christianity is self-denial, mga kapatid. Tandaan po natin yan. No? Ang sinabi ni Jesus Christ sa atin, kung gusto mo kong sundan, pick up your cross, deny yourself, follow me. And that's something that we do daily, mga kapatid. Okay? So let's judge ourselves first. Did this Christianity cost me anything in my life? Sometimes hindi natin maramdaman yan. Why? Because we are still holding on to those baggages. Wanting to enter the narrow way but not willing to give up those baggages. That cannot be, mga kapatid. And at the same time, hindi tayo pwedeng lumakad sa dalawang daan at the same time. No? We only have to choose between those two tracks, those two ways. And in judging possible counterfeits, now that we have judged ourselves, let's also judge the people around us. No? Especially those who are wanting to snatch you out from God's hands. Attempting to destruct you. Attempting to destroy you as a Christian. In judging possible counterfeits, mga kapatid, we must analyze, does their teaching and lifestyle influence me to walk on the wide way? Kapag sila ba'y nagtuturo, ang kanila bang pagtuturo at ang kanila bang pagmumuhay ay nakaka-impluwensya sa atin, napaka-inviting para sa atin, na lumakad doon sa mas malawak na daan, na para bang sinasabi sa atin, dito ka, masaya dito, mas maganda rito, mas malawak, walang hirap dito. No? Pahirapan mo pa sarili mo, dito ka. No? Are they teaching or living a life of Christianity without repentance? Do they focus on temporal over eternal? Do they emphasize material over spiritual? Do they prioritize prosperity over purity? Are they more concerned on physical health over spiritual health? Comfort over cross. Self-love over self-denial. Delighting in sin or over delighting in the Lord. No suffering, no sacrifice, no submission. Kung ito po ang nakikita ninyo sa mga tagapagturong inyong tinatangkilik, at itong nakikita niyong pinamumuhay nila, there is time for you to run. Judge them right away as false prophets. Be quick in rendering your judgment righteously for your sake, for the sake of your family, for the sake of your children. Because these people are not teaching the teachings of Christ. Alam niyo po ba na si Satanas lamang po ang nangako ng comfort? When we look at the Bible, Jesus Christ did not promise you comfort. Actually, Jesus Christ promised you inconvenience. Jesus Christ promised that you will be hated. Jesus Christ promised that you will be dragged on human courts. Naintindihan po natin? Jesus promised that you will have many troubles. But ultimately, Jesus promised that He will put an end to evil. Jesus promised that you will dwell in His presence throughout all eternity. Yun ang kanyang pinangako. Pinangako niya ang eternity para sa iyo. But somebody promised prosperity. And who is that?
Satan. He told Jesus, in that encounter, in that temptation of Jesus encounter or account, ang sabi niya ay, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo itong lahat. No? And sadly, ito ang naririnig natin sa mga tagapagturo. Maraming tagapagturo sasabihin sa atin, ako, kapag naging Kristiyano, katanggapin mo si Jesus. Mapapawi ang iyong kahirapan. No, Jesus Christ did not promise that. In fact, the Apostle Paul died a miserable death. Died in prison. Beheaded. Naintindihan po natin? No? It was Satan who promised comfort. Jesus Christ did not promise comfort. Okay? Until you reach your eternal state. So we have to understand that, mga kapatid. Sabi ni Stephen Lawson, we have so elevated the love of God over the wrath of God that we have air-conditioned hell. Sa sobrang paborito daw natin na topic ay love of God, mercy, grace. Hindi natatalakay yung pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan. Ang ginagawa raw po natin, ini-air-condition na natin ang hell. Yung mga tao, hindi na sila takot mapunta ng impyerno. Why? Because they see a God, they deceive themselves of having a God who will tolerate their evil. No. God is good, purely good, and He established in His Word that He will judge evil, ultimately, when He comes. Romans 2, verse 4, ang sabi po, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from sin? To turn you from your sin? So ang daming tao ngayon, mga kapatid, they trust Jesus Christ, pero ayaw nilang bitawan yung kanilang mga baggages, ayaw nilang magbago ng ruta. They're so comfortable in walking that wide way. Okay? They have an easy Christianity that makes no demands on them. Pero ang sabi sa atin ni Jesus, a blessed church, go to the narrow way. Few people find it. That narrow way is hard. But also Jesus tells us, that narrow way leads to life. Okay? So we judge in the basis of those two ways. Again, we cannot walk on two roads. Kailangan po nating mamili sa dalawang passage na ito. Dalawang direksyon na ito. At the same time, we cannot walk it. Let's go to the second basis that Jesus Christ has taught us. Makikita po natin ito sa verses 15 to 20. Ang sabi, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. Yung sinabi po rito ni Jesus Christ na beware of false prophets is the same word that the Apostle Paul used in Acts chapter 20. Pag sinabi pong beware, ang literal po na ibig sabihin nito ay pay careful attention. Again, pay careful attention. Maging mapagmatyag ka, maging mabusisi ka. Wag lalagpas sa iyo yung mga detalye. Yan po ang ibig sabihin ng beware. Pay careful attention. So pinapakita sa atin ni Jesus dito, sa mga talatang kababasa lang po natin, na yung ating genuine faith, yung totoong pananampalataya po, ay nagbubunga ng binagong buhay. Okay? Genuine faith in Christ changes life,
transforms the life, and produces fruit for God's glory. Opo, totoo na hindi natin makikita ang puso ng tao. That's true, no? Pero may kakayahan tayong makita ang bunga ng pananampalataya ng isang tao. And so Jesus Christ is teaching us today to judge in that basis. Okay? Lahat po sa kalikasan, makikita po natin, everything in nature reproduces after its kind. Kapag punong mangga, ang binubunga po niyan ay mangga. Kapag punong atis, ang binubunga po niyan ay atis. Hindi po ba? Sinasabi dito ni Jesus na ganun din po sa spiritual realm. When we talk about spirituality, ganun din po ang nangyayari. No? Kapag ang isang tao ay talagang Kristiyano, ang kanyang buhay ay nagkakaroon ng bunga. No? In fact, we have the fruit of the Spirit emphasized in the Bible. So nagkakaroon tayo ng pagbabago, yung dating tayo, yung ating mga pag-uugali, ay pinapalitan ng Diyos ng bagong mga pag-uugali na makadiyos. I'm not saying we're all perfect. I'm not saying kapag Kristiyano ka, hindi ka na nagkakamali at hindi na sumasama ang ugali mo. No? Pero nandoon yung pagnanais na magpabago, magpasakop sa Diyos, at nandoon yung pagkamuhi sa kasalanan. Kaya ang totoong Kristiyano po, mga kapatid, hindi namumuhay sa kasalanan, kundi namumuhi sa kasalanan. So either namumuhay sa kasalanan o namumuhi sa kasalanan. Okay? Now, good fruit comes from a good tree. Kapag magandang puno ay nagbubunga ng magandang puno. Okay? But bad fruit comes from a bad tree. Kapag masamang puno, nagbubunga ng masama. So, at ang sabi dito ni Jesus, yung mga hindi nagbubunga ng maayos, yung mga nagbubunga ng bulok, ng pangit na bunga, ay pinuputol. Okay? Walang silbi ito para sa Diyos. So it is cut down and thrown into the fire. Again, ang sabi ni Jesus Christ sa verse 20, thus you will recognize them by their fruits. Okay? So, 2 beses po niyang sinabi, you will recognize them by their fruits. But we hear people now tell us, no, hindi mo naman alam eh. Grabe ka naman, ba't mo naman tinawag na false prophets? You don't know that. No? Be gentle naman. That's un-Christian. That's unloving. Ganun na po, nandito po tayo sa ganitong mundo na ang hirap-hirap mag-judge. Okay? Kasi ang judge, nilagyan po ng negative connotation. No? Kahit napakaliwanag naman sa salita ng Diyos na ang Kristiyano dapat nag-judge. But we are to judge righteously. Again, to emphasize. Okay? Kaya ang hirap ngayon. Kapag sinabi mo halimbawa, huwag kayong makinig kay Joel Osteen. Nako, false prophet yan. Yan si Stephen Furtick, mag-ingat-ingat po kayo dyan, mga kapatid. Yan si Kenneth Copeland, mag-ingat-ingat po kayo dyan. Si Paula White, mag-ingat-ingat po kayo dyan. No? Kapag gano'n ang isang pastor ngayon, yung pastor ngayon ang kagagalitan ng mga tupa, sasabihin ng mga tupa, si pastor napakano, unloving. Alis ka na nga rito, pastor. Nagagalit tuloy yung mga wolves. Nahirapan tuloy yung mga wolves na lapain tayo. Kasi si pastor masyadong direct to the point. Mga kapatid, di ba, ano pang mga binabato sa atin? Pastor, kung sino walang kasalanan, siya unang bumato. Okay? Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kapag nalaman ko at na-identify ko ng isang tao ay wolf, babatuhin ko talaga. Batuhin talaga yan. Why? Because that's the most loving thing that a pastor would do to protect the sheep. First, we must identify. And if we identify that these are ravenous wolves, katulad ng sinabi ni Jesus Christ, na niloloko, dinadaya, nililinlang, at nilalapa ang tupa, batuhin. That's the main task of pastoring, mga kapatid. As much as you don't like hearing it from your pastor, but that's the truth. As elders, we are here to protect the sheep. And sometimes, people make it difficult to do that. Kasi yung mga pastor na nagpapakasigasig at itinataya ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, to call out the wolves, threatening the sheep, threatening the flock, ang nangyayari po, ang pinoprotektahan ng mga Kristiyano ay yung mga wolves. Pastor, Joel Osteen, ganda-ganda ng umiti mukha naman siyang mabait.
Okay? Kenneth Copeland, mukha naman po siyang okay. No? Without realizing that your pastor has done his job, has done his assignment, analyzing, judging, critically, analytically, reading, and observing, and listening to their sermons before we can even attempt to call out their names. Alam niyo po ba na na si Apostol Pablo ay talagang nagko-call out ng mga wolves during his lifetime? Okay, I'll give you some example. Wala po ito sa slides, but you just want to write it down. Paul calls out false prophets. Pinangalanan niya po si Demas sa 2 Timothy 4. No? Si Phygelus, si Hermogenes, Hymenaeus, si Alexander, si Philetus. Ilan lang po ito sa mga tao na inanalyze ni Paul at minatyaga ni Paul at nalaman niya na mga wolves, sinisila ang mga tupa. He called them by name and tells his people, mag-ingat kayo kay Demas. Naku, itong si Phygelus, si Hermogenes, si Hymenaeus, Alexander, Philetus, mga masasamang tao yan na gusto kayong lokohin. Hindi sila nagtuturo ng naayon sa tinuturo ni Kristo. Now, kung si Apostol Paul, kung si Apostol Pablo ay buhay ngayon, what would the Christian community tell him? Sa palagay po ninyo? Judgmental naman ni Apostle Paul. Pinangalanan pa, nako. Kapag hindi mo pinangalanan, anong mangyayari po? No? Makikita ko kayo, magpo-post ng mga quotes nila sa Facebook na ang akala nyo tama, no? Without really analyzing that it's unbiblical. Alam nyo po ba kung ano sabi ni Paula White in one of his quotes? One of his famous quotes? Ang sabi niya, kung sino nagtuturo sa inyo ng self-denial, galing sa demonyo. Now, if you're not careful enough, kasi ang context po ni Paula White, God wants you to be happy. God wants you to enjoy life. Okay? Kaya ang sabi niya, kung sino man nagtuturo sa inyo ng self-denial, galing sa demonyo. Sino po ba nagturo ng self-denial, mga kapatid? Are we reading the Bible? Who taught that? Jesus. Is Jesus from the devil? No. Stephen Furtick will tell you, may mga bagay sa buhay mo na hindi kayang kontrolin si Jesus. Hindi niya kayang kontrolin yung unbelief mo. Naku naman, hihirit na naman si Pablo at sasabihin, talaga, hindi kayang kontrolin ng Diyos ang unbelief ko? Naglalakad lang ako sa Damascus, biglang may ilaw na lumitaw, narinig ko ang boses ni Jesus. I became a Christian. Naintindihan po natin? We have to be cautious and ask ourselves, is this really Bible teaching? Are these biblical teaching? Okay? These people, as friendly as they look, no, is actually contrary to their intent. Kaya hindi ka magkataka, merong Kenneth Copeland na humihingi ng pondo, no? This is a televangelist, famous televangelist, no? At hinihikayat yung mga manonood. Prophetically will tell them, ikaw na nakaputi, kunin mo yung wallet mo sa bulsa mo, i-donate mo sa Panginoon, gamitin mo yan para sa ministeryo, at bibigyan ka niya ng kagalingan sa iyong cancer. Ganyan ang banat ni Kenneth Copeland. And you will find out that Kenneth Copeland is raising funds for his 3rd jet plane. Why? Kasi gusto niyang gamitin yan for God's kingdom. Gusto niyang i-propagate ang gospel sa buong mundo. Kailangan niya ng jet plane. But our Jesus Christ rode on a donkey when He was still alive. Not even a horse, mga kapatid, a donkey. Naintindihan po natin? Actually, I could go on and on and on, even without a script, telling you kung gaano katalamak ang mga false teachings at false prophets sa ating kapanahunan. But I'd rather teach you how to judge, so you could judge for yourself. Now, in judging ourselves, we must ask, did my decision for Christ change my life? Binago ba ni Jesus ang buhay mo? Ang iyong pagnanais, pagnanasa, ang iyong mga prinsipyo, ang iyong pamumuhay, is the Lord changing you?
did my Christianity change me? And in judging possible counterfeits, possible false prophets threatening the flock, we must ask, does their teaching magnify Christ or themselves? Do they edify people or exploit them? By the way, nung lumabas po yung issue ni Ravi Zacharias, I read all the articles I can read. At isa sa mga pinakamasaklap po, pinakatalagang nagdurog ng puso ko yung aspeto kung saan kinausap ni Ravi Zacharias yung kanyang mga biktima, telling them na kapag in-expose nila ang ginagawa ni Ravi Zacharias na pang-aabuso, mananagot sila sa Panginoon sa mga kaluluwang hindi makakakilala sa Diyos dahil sa exposure ng kanyang sin. You see, this is a ravenous wolf attempting to put the blame dun sa mga victims and telling them, huwag kayo magsasalita. Ako, kapag nabuko ako, dami pa namang humahanga sa akin. Paano na lang yung mga hindi pa nakakarinig ng gospel, mga kapatid? Kapag mabubuko nila ako, na ako pala ay sexual abuser. We are not talking about someone who fell into sin, mga kapatid. We are talking about someone who schemed for decades. Nagplano, ginamit ang kanyang impluensya, ginamit ang kanyang galing, ang kanyang talino, para malinlang ang tupa at para patuloy na maisagawa ang kanyang pagnanasa, mga kapatid. And in fact, even at the point of death, investigation, according to the investigators, at the point of Ravi Zacharias' death, he was still sexting. He was still committing the same thing. At the point of death, na-recover po ito sa kanyang mga cellphone. This is an unrepentant person, mga kapatid. No fear of judgment. No true belief in God. This is not like David who fell and repented. This is not like the criminal at the cross who gave his life to Jesus Christ in full surrender. No, this is a totally different thing. This is a ravenous wolf. And I must tell you, mga kapatid, hindi lang po nag-iisa si Ravi Zacharias. Ang Christian church po ay naging den of wolves. It has become a den of wolves. Malaya silang nakakaparoon pa rito, nakakapambiktima. We have Tom Holland, na hanggang ngayon po ay hindi masakote dahil sa dami ng pera at sa laki ng impluensya. We have Harnin Manalaysay, still in hiding, kahit meron na pong warrant of arrest. We have so many people. I'm sorry, mga kapatid, I have to be this direct to you because I'm angry, mga kapatid. So many perpetrators destroying the name of Christianity. But we do not want to call them out. Pastor, napaka-unchristian naman yan. Who are you to judge? You're throwing stones again. Ang dami mo ng batong ibinato, Pastor. Lagot ka kay Lord niyan, baka i-judge ka ni Lord. I'm praying, mga kapatid, na lahat ng batong ibinabato ko ngayon sa pulpito ay maging napakataas na bato, napakataas na wall para protektahan ng A Blessed Church. Because that's what Jesus wants. This is not my church. I'm just an under-shepherd. Jesus Christ loves you so much at hindi niya gugustuhin na ikaw ay malapa muli ng kaaway. So we must ask, does their teaching magnify Christ or themselves? Do they edify people or exploit them? Do they pattern their life and teaching to Scripture? These are the things we must ask. And we have to determine who these people are. Yung mga false prophets po, they teach false doctrine. And false doctrines, mga kapatid, can only produce a false righteousness. That's what we see in Acts 20, verse 29.
Verse 29, alam ko ang pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gupat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. And their fruit, ang kanila pong bunga, even the results of their ministry is false. And therefore, it cannot last. And the closer we get to them, habang tayo ay tumatagal na pinag-aaralan, ina-analyze ang kanilang buhay at ang kanilang mga itinuturo, the more we see the falsity of their lives and doctrines. At yung mga tao pong naniniwala sa false doctrine, o yung mga sumusunod sa mga false prophet, they will never experience a changed life. Kaya ganito po kaseryoso ang ating pinag-uusapan, mga kapatid. Jesus Christ is serious in protecting you because you are so loved by Him. He gave His life for you. He purchased you with His blood. Unfortunately, napakaraming tao, many people do not realize this until it is too late. Noong February 26 po, a news broke out patungkol po sa mga dalawang senior citizens, mag-asawa pong matatanda, na pinagpapatay po ng isang tao. They were killed by a man that they have accommodated and fed numerous times. Ito pong pumatay sa kanila, pinagkataga po sila na halos matanggal na yung kanilang ulo. No? At ang gumawa po nito, isang tao na kanilang pinatuloy sa kanilang bahay ng maraming beses, pinatulog, pinakain. And mga kapatid, this is truly heartbreaking news, hindi po ba? Their kindness was countered with a violent killing. Wala namang problema sa pagiging mabait, hindi po ba? Wala namang problema po sa paggawa ng mabuti. But then let us also remember, mga kapatid, we are also commanded to be wise. Nakakahiyaman pong aminin, but technically, the same thing is happening in the church today. The modern day church has become a den of wolves in sheep's clothing. At ito pong mga mababangis na lobong ito, they were comfortably devouring and the precious flock of God. Nilalapa po nila ang kawan ng Diyos. At bakit po ito nangyayari? This happens because we are unable to differentiate sheep from wolves. We are unable to judge. We are unable to judge them because the false teaching of not judging and throwing stones are taken out of context. So ang tingin natin sa mga tao, kaya sila madaling nakakapasok sa ating mga buhay, kasi ang tingin natin sa lahat ng tao ay Kristiyano. But that's not true, mga kapatid. We all look at them and say they're all harmless. Tapos yung mga tao who attempts to judge righteously are being called judgmental, unloving, unchristian. This happens because we are only gentle as doves, but not wise as serpents. Let us heed Paul's warning in Acts chapter 20, verses 28 to 31. Let's read it first from the English version. Elders, first and foremost, this is for us actually, no? But everyone, let us heed to this warning. So guard yourselves and God's people, feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. I know that false teachers like vicious wolves will come in among you after I leave, not sparing the flock. Even some men from your own group will rise up and distort the truth in order to draw a following. Watch out. Remember the 3 years I was with you, my constant watch and care over you, night and day, and my many tears for you. So this is basically Apostle Paul giving warning to the people of God. In Tagalog, mga gawa,
20, 28 hanggang 31. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Pagpalain po ng Panginoon ang mensaheng ating natanggap ngayon. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa iyong katapatan sa amin. Salamat po sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang pinakamataas mong naisin ay ang pag-iingat sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for loving us so much. Not withholding us the truth of your word. Not holding from us precious instructions, Lord God, that we need in this life. Lord, teach us to be wise, yet at the same time gentle. Teach us to discern. Teach us to differentiate, to separate, to distinguish. Teach us to judge, Lord. Teach us to judge under the power of your Holy Spirit. Teach us to judge under utmost sensitivity to your word. Let us be wise, Lord God. As pastors, as elders, as deacons, seryosohin namin nawa, Panginoon, Lord God, ang tungkulin na ito, ang gampanin na ito. As parents, Lord God, let us be extra careful, Lord God, for the sake of our children. Let us protect our children, Lord God, our youth. Dalangin namin, Panginoon, ang tibok ng puso mo para sa iyong kawan, Lord God, ay ang maging tibok din ng puso namin para sa kanila, Lord. Dahil sa tuwing ipinapanalangin namin sila, sa tuwing nakikita namin sila, Lord, ang makikita namin sila ikawan na iyong pinakamamahal. Sila ikawan na pinagbuwisan mo ng iyong dugo. And we are mere under shepherds. You have called us, you have entrusted us your delegated authority to protect your sheep. Empower us, Lord, continually. Fill us with your Spirit continually. And may you find delight, Lord, in the spirit of accountability that we have for one another. We give you all glory and praise today, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings. All exclaiming, indescribable.
music to bring us the fullness of night. Love can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky, and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, all softly come to what is us we come to proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky, and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable. Oh, softly come to what is us we have to proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky, and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart, and you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. Blessed Church, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo po ng pagtanggap ng pagpapala na kay Jesus lamang po nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.